Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin, mabuting asal para sa mga nag-aaral ng kaalamang Islamiko. So tinutukoy dito na mabuting asal habang nag-aaral o mabuting asal sa pag-aaral. So inshallah, sumunod na kabanata at ta'allumu fil kibar, ang pag-aaral ng matatanda o pag-aaral habang ikaw ay nasa edad na ng katandaan. Mahalaga itong kabanata na ito kasi hindi naman lahat ng tao ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-aral habang bata pa sila. So ito ay paghihimok na ang mga tao ay mag-aral pa rin ano man ang kalagayan nila. Bata, matanda, may trabaho, walang trabaho, mayaman, mahirap. Lahat ay may pare-parehong obligasyon na mag-aral. Nakapag-aral ka man o hindi ka pa nakapag-aral, pareho lang. Hindi nawawala ang obligasyon. Patuloy ang pag-aaral. Kasi ang pag-aaral, ang layunin nito ay hindi lang matuto ka ng bagong kaalaman. Ang layunin din nito ay ang ma-review yung mga dati mo nang napag-aralan para hindi mo makakalimutan. So tuloy-tuloy ang pag-aaral, insyaAllah. Kaya itong kabanata nito, relevant siya para sa tao na either first time na mag-aaral, o nag-Muslim siya, matanda na siya, o matagal na siyang Muslim, hindi pa siya nag-aaral para kumbaga mapagtibay sa kanya na pwede pa rin siya mag-aral, hindi pa huli ang lahat. At gayon din, maaari ding mga hulugan pala na yun nga, kahit nakapag-aral ka pa noon ay dapat tuloy-tuloy ang iyong pag-aaral, insyaAllah. Hindi na puputol ang pag-aaral kahit kahit may diploma ka pa, kahit mayroon ka pang bachelor's degree o kung ano-ano, tuloy-tuloy ang pag-aaral, insyaAllah. Kahit ano pang pinagyayabang ng tao, tuloy-tuloy ang pag-aaral, insyaAllah. Kahit ano pang master mo, tajwid master ka pa o kahit ano, dapat nag-aaral ka pa rin, insyaAllah. O CEO. So, banggitin ko na rin si Mano, baka sabihin niya, siya laging nababanggit. O CEO ka pa o dapat tuloy-tuloy ang pag-aaral, insyaAllah. Nahin ko na mabanggit yung tajwid master kaya dinamay ko na kayo. So ngayon insyaAllah, waragamat ta'kidu ala fadli ta'allumi fi sigar, dahil nababanggit lang din naman o yaman lang din naman na nababanggit ang pag-aaral habang bata pa, fa inna dhalika la yamna'u min at-ta'allumi fil kibar. So nga, mainam na magsimulang mag-aral ang tao habang bata pa siya. Pero hindi rin naman ito nangangahulugan na bawal ng mag-aral o kumbaga hindi na dapat mag-aral yung matanda. Liman lam yatayassar lahu talabul ilmi fi sigar. Para sa sino man na hindi naging madali para sa kanya ang pag-aaral habang siya ay bata pa. Kasi maaaring ganito rin yung sitwasyon pala. So, maaaring ng bata ka pa, Muslim ka na, pero hindi ka naman nagkaroon talaga ng pagkakataon na mag-aaral. So ito rin yung kumbaga layunin ng chapter na ito. Falian tush'ila syam'atun o syam'atan. Falian tush'ila syam'atan khairan min an ta'isya fiddalam. Dahil ang magpaningas ka ng kahit maliit na apoy, mas mainam na ito kaysa sa mamuhay ka sa kadiliman. Kasing konting liwanag, parang liwanag ng kandila, ang ganun. Mas mainam na yun kaysa sa manatili ka sa kadiliman. Ibig sabihin, ang analogy nito dito sa kabanata, kung matanda ka na, at matanda ka na nang ikaw ay nagsimulang mag-aral, so may isip mo, limitado na lang yung matututunan mo, huwag ka na lang mag-aral kaya, mag-aral ka pa rin. Hindi baling limitado na yung natututunan mo, konti yung natututunan mo. Kaysa naman wala ka talagang natutunan,
na kahit na ano. So, mahalaga. Mahalaga pa rin ang pag-aaral, inshallah. And besides, rewarded naman yung pagsisikap, rewarded pa rin ang pinagsikapan ng tao kahit hindi pa niya makamit yung bagay na gusto niya. Aral ka ng aral, tapos makakalimutin ka na kasi ulyanin ka na, mahirap ka na magkabisado. Yung pala pagsisikap mo ay meron ng gantimpala. Paano pa kaya kung yung unti-unti na kaalaman na naiipon sa iyo ay nai-apply mo, naiiwasan mo yung haram, nagagawa mo yung wajib at mga dapat gawin, alam mo ang tama at mali, mas malaki yung gantimpala yun, inshallah. Pero doon pa lang sa pagsisikap, meron ng reward yun. Makuha mo man yung gusto mo o hindi. Meron ng reward, inshallah. Kaya nga, yung mga sahaba radiyallahu anhum, lagi nating sample, ang marami sa kanila, may edad na rin ng nagmuslim. May edad na rin sila ng nagmuslim. Si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, nagmuslim siya, 35 years old. Si Khalid bin al-Walid, sina Abu Sufyan, syempre lalo na, Abu Sufyan, sina Suhail bin Amr. Matanda na sila kasi Fathu Makkah na sila nagmuslim Fathu Makkah na sila nagmuslim. Pero marami talaga sa mga sahaba, sa mga pangunahing sahaba, kumbaga, naging Muslim sila nung sila ay bata pa at nagsimula na rin sila na mag-aral nung sila ay bata pa. So dito sinasabi, walaysa ayban an yata'allama ar-rajulu wa huwa kabirun. Hindi kapintasan na ang sinumang tao ay mag-aaral na siya ay matanda na. Yan nga, sa iba't ibang konteksto nito, na maaring mga hulugan nito na hindi kapintasan para sa sinuman na hindi pa nakapag-aral noon na magsisimula siya mag-aral na matanda na siya. O hindi kapintasan na ang matanda ay nananatili na mag-aral. Hindi rin ito kapintasan. Walakin al-aibu an yastamirra fi jahlihi. Subalit ang kapintasan ay nasa tao na nagpapatuloy sa kanyang kamangmangan. Na hindi siya nagsikap na magkamit man lamang ng kahit anong kaalaman. Waragama tawaffuri asbabu mukafahatul amiyah. So yun nga, ang kapintasan ay nasa tao na nagpapatuloy sa kanyang kamangmangan sa kabila ng presence o availability ng mga paraan upang mawala ang kanyang kamangmangan, upang masolusyonan ang kanyang kamangmangan. Ganyan na sa panahon natin ngayon. Maraming paraan para matuto ang tao. Hindi siya makadalo sa regular na pag-aaral, limbawa, o pwede siyang makinig na lang ng mga lecture na merong online. Paraan din para matuto, inshallah. Pero may mga tao talaga naniniwala ako hindi natututo Kasi ang pangunahin talaga na sukatan, kasi sabihin ng tao, di ba? Hindi siya dumadalo dito sa aralin sa masjid, pero nag-aaral siya sa labas. O ngayon, tanong ko ngayon, nasaan ang epekto ng pag-aaral na yan? O di wala pa rin. Huwag nila akong lolokohin, huwag nila akong gagaguhin. Na dadaan-daanan lang nila ako dito. Sasabihin nila, hindi naman ako nag-aaral dyan kasi sa iba ako nag-aaral. Nasaan yung epekto? Hindi ko na siya hanapin. Kumbaga, hindi ko na hanapin sa kanya yung bakit kumbaga ginagago niya ako dito, dadaan-daanan lang niya ako dito. Hindi ko na hanapin yun. Hanapin ko na lang yung resulta nung kaalaman. Yun na lang. O nung resulta nung kaalaman sa kanya. Wala na fi sahabati Rasuli sallallahu alaihi wasallam qudwatun haythu qala al-Imam al-Bukhari fi sahihihi. So matatagpuan natin sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mabuting halimbawa, ang mabuting huwaran ayon sa sinabi ni Imam al-Bukhari rahimahullah sa kanyang sahih. Waqad ta'allama ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aral ng kanilang relihiyon na sila ay matanda na. Marami sa kanila ay kumbaga
nagmuslim na sila ay matanda na. Awrada hadan nas fi kitabil ilm. So nababanggit ito doon sa kanyang kitabul ilm. Babu iktibatu fil ilmi wal hikmati wa allaka alayhi al-imamu al-aini biqawlihi lianna an-nasa alladhina amanu bin nabiyyi alayhi salatu wassalam wa hum kibarun ma tafakkahu illa fi kibari sinnihim. So nababanggit doon sa kitabul ilm ni Imam al-Bukhari yung paghihimok sa pag-aaral at gayon din yung nakuha na pala nila na hikmah sa kabila nito. Na ang mga tao ay nagmuslim o kaya nanampalataya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sila ay matanda na dahil dito sila ay nakapag-aral sa mga panahon na lamang ng kanilang katandaan. So isa ring kumbaga hikmah dito, yung mga sahaba radiyallahu anhum nang nagmuslim sila, yun ang unang ginawa nila, mag-aral. At ipinagpatuloy nila ang ginagawa nila na ito na pag-aaral. Yung ano man yung kalagayan nila. So mayroong mga sahaba nagmuslim sa edad na bata, may iba matanda, pero pare-pareho sila ng mga nag-aaral. Wa ma'na hada anna adadan minas sahabati lamma dakhalu fil islami kanu kibarus sin. Walam yamna'ahum dalika minat tafaqquhi fid din wa naqlil ilmi liman ba'dahum wa tabliguhum lima sami'u min ahadithir rasuli sallallahu alaihi wasallama fakanu ulama'u wa fuqaha'u zamanihim. So yung kahulugan nito, so bukod nga doon sa sila ay nag-aral, na sila ay matanda na, nangaral din sila at nagdawa kahit matanda na sila. At sila ay nakinabang ng husto sa kaalaman nito. At dito mo nga rin titingnan yung mga tao. Yung mga tao kung anong pinagyayabang nila. Bachelor's degree, master's degree, doctor's degree, pero bandang huli, titingnan natin kung ano yung epekto ng kaalaman na ito sa kanila o kung ito ba ay nagdudulot ng kabutihan sa mga tao. Kaya nga sinabi, ng kahulugan nito ng marami sa mga sahaba nang sila ay nagmuslim, matanda na sila, may edad na sila. Pero hindi sila napigilan ng kanilang edad dito na mag-aral ng relihiyon at mangaral ng kaalaman na natutunan nila sa sino man na dumating pagkatapos nila. So, ibig sabihin, nangaral sila kahit sa mga bagong Muslim at nangaral sila sa sumunod na mga henerasyon nila. Na ipinadala nila, ipinarating nila ang anumang narinig nila mula sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay naging mga ulama at fuqaha ng kanilang panahon. Yung mga tao na yun na natuto mula sa mga sahaba na matatanda na nang sila ay nagmuslim. So merong mga hadith iniulat pa rin mula kina Khalid bin al-Walid. May mga hadith iniulat mula kay Abu Sufyan. May mga hadith na iniulat sa ibang mga sahaba na nagmuslim sila na sila ay matatanda na. So ibig sabihin, nakapag-aral pa rin sila at nakapagpasa pa rin sila ng kaalaman na walang pinagkaiba doon sa bata pa nang sila ay nagmuslim. Wala syakka anna dhalika kana bitawfiqillahi lahum thumma ragbatuhum as-sadika fi talabil ilmi wa hifdhis sunnah. Walang duda na ito ay nagawa nila sa biyaya ni Allah o gabay ni Allah. Sa bandang huli, yung sipag pala ng tao na mag-aral at ang sipag niya na unawain ito, ang sipag niya na mangaral nito at ang sipag niya na magtiis sa landas nito, lahat ng ito ay nasa taufik ni Allah. Nasa gabay ni Allah. Si mga tao na ayaw mag-aral, bandang huli, ayaw din sila pala pag-aralin ni Allah. Hindi sila ginabayan ni Allah patungo sa anumang kabutihan na makukuha sa pag-aaral. Yung katulad ng madalas kong nababanggit, akala ng tao,
Pag hindi ka nagsala, may parusa. Pero hindi doon nagsisimula ang parusa. Yun palang hindi ka nagsala, yun na mismo parusa na hindi ka nagsasala. Ang hindi mo paggawa ng kabutihan sa kabila ng pagkakataon mo na gawin ito ay maaring parusa ni Allah. Hindi ka niya binigyan ng pagkakataon na gawin ito dahil pinagkakaitan ka niya ng gantimpala nito. Pinagkakaitan ka niya ng gantimpala nito. Kaya nga doon sa hadith, doon sa Ramadan, na sino man ang naghahangad ng kabutihan, ya bagi al khair, akbil, o ikaw na naghahangad ng kabutihan, umabante ka, humayo ka, gawin mo yung gusto mong gawin na kabutihan, dahil tutulungan ka ni Allah. Kasi yung tao na hindi talaga gusto rin ni Allah sa kanyang kabutihan. Kasi nakita ni Allah. Yun nga, lahat ng kumbaga mangyayari ngayon na nilikha na tayo ni Allah. Nakita na ito ni Allah sa kanyang kaalaman. Doon nga sa mga haligi ng qadar. Nakita na ni Allah na itong tarantadong to hindi karapat-dapat na magsala. Ayun nga, ililigaw siya ni Allah na hindi siya makakapagsala. At hindi rin makakapag-aral, lalong-lalo na dito sa ating tinatalakay na ito. Yung mga sahaba na nag-Muslim na matanda na sila, may edad na sila, so sila ay nakagawa nito dahil sa taufik ni Allah. At syempre sa kanilang ragba, sa kanilang pagnanais, ragbatus sadika, sa kanilang dalisay na pagnanais sa pag-aaral. So meron silang ikhlas sa kanilang pag-aaral at hifdus sunnah, pangangalaga sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinggang bandang huli ang kaalaman, nagsisimula talaga ito sa ikhlas pa rin. Si Allah, makikita niya sa tao ang ikhlas at kapag nakita niya ito sa mga tao, gagabayan niya sila. Kaya nga, sinasabi ng mga scholar, isa sa mga batayan kung paanong hinirang ni Allah yung mga sahaba, kaysa dinami-dami ng tao, di ba? Itong mga tao na ito yung ginawa niyang kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pwede naman tayo kung tutuusin. Lahat pwede. Pero itong mga tao na itong nakita ni Allah na pinakadalisay ang puso at hinirang niya upang maging kasama ng tao na pinakadalisay din ang puso, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sila yung pinili ni Allah, hindi tayo o kung sino pa man dahil sa kanilang dalisay na puso. Kasi tingnan nyo na lang, halimbawa, tayo mismo, tayo ngayon yung magkakasama dito sa Al-Hijrah, naging sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O si Torno, dadaan-daanan lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi hindi niya type. So hindi siya ihirangin ni Allah. Pati tayo hindi rin hinirang ni Allah kasi merong mas mabuti sa atin. Mayroong mas mabuti sa atin at ito nga yung mga sahaba radhiyallahu anhum, ang pinakamainam na henerasyon. Yung nga, khairun nasi qarni, ang pinakamainam na henerasyon ay ang pinakamainam na mga tao ay ang aking henerasyon. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. At pagkatapos ng mga sahaba ang tabi'in, at pagkatapos ng tabi'in, yung mga tabi'ut tabi'in. Fa innal insana idha kanat lahu azimatun sadika fi amrin jad fi talabihi wa syammara lil wusuli limabtagahu mahma kalfahu dhalika min juhdin walau kana kabiran fis sin. So ito mga ito ay nakamit ng mga sahaba yung kaalaman kahit matanda na sila. Dahil ang tao kapag nagkaroon siya ng azimatus sadika, yung matinding, kumbaga, pagsisikap, makatotohanan na matinding pagsisikap sa anumang bagay na gusto niya, makakamit niya talaga ito. Lalong-lalo na kung pinagsisikapan niya ito, inshallah, kahit ano pa ang kailangang gawin para makamit ito. Kahit pa siya ay matanda na. Ngayon, ulit-ulit ko, so ito ang paniniwala natin na magkakamit pa rin sila ng anumang gusto nila. Hindi man nila makabisado yung buong Quran bilang halimbawa.
Hindi man sila makapagkabisado ng maraming hadith kasi matanda na sila ng nag-Muslim. Pero makakamit nila ang gantimpala nito insyaAllah dahil si Allah ay magbibigay ng gantimpala sa mga tao ayon sa kanilang pinagsumikapan. Dahil nga yung kahulugan ng ayaw wa anna sa'yahu sawfa yura, ang kanyang pagsisikap ay titingnan din ni Allah. Fahad al-imamu al-Iz bin Abdissalam lam yattabal ilm illa wa huwa kabirus sin. So merong isang scholar nung unang panahon, si Al-Iz bin Abdissalam, nag-aral siya, nagsimula siya mag-aral nung matanda na siya. Wahada Ata bin Abi Rabah yaqul, so merong sinabi si Ata bin Abi Rabah rahimahullah, wadidtu anni uhsinu al-Arabiyya wa huwa ibnu tis'ina sana. So si Al-Iz bin Abdissalam, matanda na siya nung siya ay nagsimula mag-aral. At hindi si Ata bin Abi Rabah, 90 years old na siya nang sila ay nagsimulang mag-aral. At actually, yung sinabi niya na ito, gusto ko sana na maging mahusay sa wikang Arabic. Nasabi niya ito nang siya ay 90 years old na. Kumbaga 90 na siya nang nagsimula siyang mag-aral. So meron pa rin pagkakataon, insyaAllah. So ngayon, sasabihin ng tao, iba naman yung tao noon sa tao ngayon. Iba't mo naman iisipin yun. Kung iba sila noon, iba ka ngayon, di gawin mo pa rin. Gumawa ka ng paraan. Sige, para bang yung mga taong nagsasabi nito na iba yung tao noon sa tao ngayon, parang sinasabi nila, lamang sila noon, mas madali sa kanila yung bagay noon. Actually, hindi rin eh. Ba't noon ba may cellphone? Noon ba may sasakyan? Noon ba merong iba't ibang yung kumbaga comfort and convenience na meron tayo ngayon? Wala. So huwag mo sabihin na lamang sila noon kaysa ngayon. Wala sila nung kung ano mang pinapakinabangan natin. Kaya merong sinasabi yung mga historian. Sabi ng mga historian, kung papipiliin ng tao, mabubuhay siya ngayon sa panahon na ito o mabubuhay siya na katulad ng mga hari nung unang panahon, mas gugustuhin pa rin niyang mabuhay sa panahon ngayon. Kasi mga hari nung unang panahon, wala nga silang CR eh. O paggising mo sa gabi, sa orinola kay ihi, di magdamag, naamoy mo yung yung ihi mo. Yung mga Arabo, sina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung CR nila nasa labas ng bahay. Gusto mo ba yun? Pag ihi ka sa gabi, minsan ihi ka sa gabi 3 beses, lalabas ka pa ng bahay. May maapakan ka pang pusa, makalmot ka nun, patay ka sa rabies. Diba? Mas madali yung buhay natin kahit sa buhay ng hari nung unang panahon o buhay ng mga tao nung unang panahon. So huwag iisipin ng tao na madali yung buhay noon. Para-parehong may challenges tsaka mayroong advantages. Again, this is sinabi, Wahadal Allama Al-Lugawi, An-Nahwi Khalid bin Abdullah Al-Azhari, Al-Mutawaffi sanata 95 al-Hijrah, kana ya'malu wakadu lis-sirji fil Jami' al-Azhar haythu kana yaskubu fiha az-zait thumma yash'al fatilaha fatudi'a lit-tullabi laylan. So may isang tao daw, si Khalid bin Abdullah Al-Azhari, hindi ko siya kilala pero sabi, siya daw ay scholar ng Arabic language at ng Nahu, ng grammar. So nabuhay siya noong 905 ng Hijrah. So nabuhay siya mga 1500s, 1400s, ganun. So siya daw ay nagpapaningas nung mga ilaw sa gabi doon sa masjid nila, doon sa kanila. Wa bainama kana yaqumu bidalika sakatat fatilatun ala kirasi ahadit tullab wan sakaba az-zaitu ala kutubihi fagadiba wa ayyara Khalidan bil jahli. Fa'athara dhalika fi nafsi Khalidi al-Azhari fashtagala bitalabil ilmi wa huwa ibnun
36 sana. So nung habang pinapailaw niya raw yung mga ilaw, kasi gasayra pa naman yung ilaw noon eh. Meron daw pangningas siya na nahulog. Tapos yung pangningas na yun, nalaglag sa mga libro. Kasi galit na galit sa kanya yung may-ari ng libro. At pinagsabihan pa siya na siya daw ay mangmang o tanga. Kumbaga, tanga ka kasi kaya nagkaganyan eh. Sinabihan siya. Kasi ano siya eh, kumbaga wala siyang pinag-aralan. Kaya ginagawa, yung trabaho niya, parang ano lang siya, katulong, tagalinis doon sa masjid. At siya nga ay taga-sindi na rin ng ilaw sa gabi. Pero nung sinabihan daw siya ng ganon, parang natauhan siya. At yun nga, nagsimula na nga siyang mag-aaral. At dahil sa kanyang pag-aaral, yun nga, naging scholar siya ng Arabic language. At ano din to, mahirap din ito. Halimbawa sina Sibawayh at yung iba't iba pang mga yung mga scholar ng Arabic language. Hiwalay pa talaga ito na na science, kumbaga. Iwalay pa siya sa hadith, iwalay pa siya sa tafsir, sa fiqh at iba pa sa usuluddin. Yun yung naging master niya. At siya ay nagsimula lang mag-aral nung siya ay 36 years old. Medyo bata pa naman ito, pero nagsimula siya nag-aral 36 years old, pero naging isa siya sa mga pangunahin na maalam sa Arabic. May pag-asa pa, inshallah. Mali si Ismail, pwede pa maging doktor yan. Doktor. Kaso ang problema kasi ngayon, may may age limit. Pero nagbago rin talaga yung panahon. Bakit? Pwede ka mag-aaral sa iba. Fatafawaka fin nahwi wa allafa fihi adadan min al-muallafat washtuhira amruhu bainan najati bi kutubihi Syarh al-Ajrumiyah. Siya pala yung author nung nung Syarh al-Ajrumiyah. Meron din siyang Syarh al-Ajrumiyah. Kasi si Sheikh Al-Uthaymin, meron din siyang Syarh al-Ajrumiyah. Meron din pala siya. So yun nga, siya ay naging kilala sa kanyang kaalaman sa wikang Arabic at marami siyang naisulat na mga libro tungkol sa Arabic at kabilang dito yung Syarh al-Ajrumiyah. Ajrumiyah, isa ito sa mga kumbaga pinaka magagandang libro sa Arabic. Maliit lang siya. Pero nasa kanya yung yung lahat ng basic at lahat ng kumbagang yung lahat ng mga kaida sa Arabic. Kinakabisado nga yun eh. Kinakabisado yun ng mga scholar, yung Ajrumiyah. Kinakabisado nila na parang Quran, parang hadith, yung Ajrumiyah. Kasi mahalaga yung mahalaga yung grammar sa pagbabasa ng Quran para maunawaan yung Quran. At mahalaga yung grammar din syempre para maunawaan yung hadith. Meron nga lately yung tinatranslate ko, kasi may tinatranslate akong libro, yung tungkol sa terorismo. Meron doong hadith. May nadaanan silang bangkay. Kasi doon sa jihad na yun, sa jihad kasi, kahit sa anong gera, may tinatawag na na vanguardia. Sa Tagalog, vanguardia tawag doon eh. Hindi ko alam sa English ano yung tawag nila doon. Basta sila yung nauuna. Sila yung nauunang grupo. O maring scout, ganun. Nauna silang grupo. Yung mga scout na yon, ang leader nila si Khalid bin al-Walid. So syempre, pagdaan ng scout, andun yung main force nasa likod. Pagdaan ng main force, kasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napatigil yung mga tao. Meron silang inuosyoso. Mga patay. Ibig sabihin, nakalaban na yun ni Khalid bin al-Walid at iniwan na nila yung bangkay. Kabahala na yung nasa likod, yung main force, kung ililibing ba nila yun o isusoli nila sa kalaban, sa mga patay. Yung inuosyoso nila doon, bangkay ng babae. Nagtanong nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yun? Sabi nila, bangkay ng babae. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon sa yung Arabic niya, makana lihadihi lituqatil. Nahirapan ako i-translate yun. Makana lihadihi lituqatil. So tinignan ko sa translation.
Kasi di ba may sunnah.com na translate yung mga hadith dun eh. Hindi ako masaya sa translation ng sunnah.com. Hanggang sa may nakita akong translation ng Islam QA, yung Lito Katil. Ang tamang translation pala talaga, imposible, kumbaga, makana lihadihi Lito Katil, imposible na ang babae na ito ay nakikibaka. Yan pala ang ibig sabihin. Kasi doon sa ibang translation, hindi siya mandirigma o hindi siya dapat dinidigma. Pero ang tamang translation, hindi siya kabilang o imposible na siya ay nakikidigma para mapatay. Kumbaga, kung yun yung kahulugan, ang layo dun sa, maring may kinalaman sa konteksto, pero mas maganda yung kahulugan ng tamang translation nito. Imposible na siya ay kabilang sa mga kumbaga sundalo ng mga kalaban. Bakit siya pinatay? Kaya ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit pinatay yan? Imposibleng kasama yan sa mga sundalo. Kaya nagpadala siya ng tao na habulin si Khalid bin al-Walid para pagsabihan na huwag papatay ng babae. So yun yung salita na kumbaga nahirapan akong intindihin, pero alhamdulillah sa pamagitan ng grammar, mas nagiging malinaw. Ganun kahalaga ang grammar. Sige nga, wat tasrihu, panghuli ngayong araw inshallah. Tapos naman na ito, may lang itong chapter na ito. At tasrihu, bimadmuni tawdihi fi syarhi awdihal masalik ila alfiyati ibn Malik. So meron pa siyang isang libro, ipiniliwanag din niya yung alfiya ni Imam Malik. Yung alfiya ni Imam Malik, at gayon din, meron pa siyang isang libro, Al-Ilghazul Nahwiyah. Al-Ilghazul Nahwiyah. Alghaz, yung bugtong, mga bugtong na may kinalaman sa grammar. So ganito ito yung ilan sa kanyang mga akda. Alhamdulillah, sa kabila ng katotohanan na nagsimula siyang nag-aaral, na siya ay may edad na, 36 years old. Yan nga, si Omar. Nag-Muslim si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, na siya, 34, ganun. Pero nagawa pa rin niyang maging kabilang sa pangunahin sa mga sahaba, alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah. So yung sumunod na chapter, wujubu ihtiramil muallim, ang obligasyon na igalang ang nagtuturo. So ito, pinag-aaralan natin ito, hindi para sa mga self-serving na mga dahilan. Kasi isipin ng tao, tinuturo niya lang yan kasi gusto niya, igagalang kayo. Ngayon. Ito yung relihiyon eh. Nagtuturo ang relihiyon na gumalang sa tagapagturo. Gawin natin. Kahit sino pa yung nagtuturo. Inshallah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.